Hello guys, good morning. Dito si Yuan. Good morning anak. So, kumusta ang mga araw ninyo guys? Bago kasi yung school bus driver nila ni Yuhan. Kasi yung kanilang driver, pumunta daw si Uncle sa Germany. Pumunta ng Germany. So, ayan, kumakain si Yuhan. Breakfast niya ay siopaw. At saka lemon with mint and honey. Bumili ako kahapon ng honey guys. So, ang time dito namin is 7:47. Ayan, 7:48 na. Si Deepak gising na rin. Kagabi maaga kaming nahiga. And, well, get your shoes anak and open the door. Ayan, may ubo-ubo. Pero okay naman yung tulog niya kagabi. Wala naman siyang ubo habang natutulog. Dala lang din ang weather namin for today guys. And kagabi naligo yan siya. Bago matulog. Ayun guys, si Yuhan, bababa na nagsipa pa ng bula. Ubo-ubo siya konti. Andyan na yung bus nila maya-maya. Tingnan niyo yung weather namin. Maganda yung weather namin. Pero gusto ko sana maglaba. Kaso lang, wala araw hindi siya makalabas dahil sa kapal ng mga ulap na tabunan siya. Yan si Yuhan. Bago daw. Bye-bye anak! Love you yo! Take care ha! Ayan na. Tama lang yung kanilang bus. Yan nga. Parang bago ngayon nagmamaneho sa kanila. Bye-bye! Ayun guys, kahapon is strike. And si Yuhan actually kahapon, hindi ko siya pinapasok. Kasi nga, hindi maganda yung pakiramdam niya. And pinapahinga ko siya guys para at least kahit paano isang araw magpahinga siya. And more water, hindi ko siya binigyan ng gamot. At saka ayun, kahapon dito lang kami sa bahay dahil strike po kahapon dito. And sabi daw kasi gusto nilang tanggalin yung pataw, yung parang Uber dito nila. At saka bakit kaya no? Kasi actually, malaking tulong yan. Yung mga taong nagmamadali at gustong makarating sa bahay agad-agad kaysa naman makipagsiksikan sa bus or kuha ng taxi, yung ganon. At least kung may pataw, automatic na magkanong babayaran mo sa taxi na binook mo or sa mga motorsiklo, yung ganon ba guys. And so far so good, wala naman nagrabing mga issue sa mga ganyan kasi malaking talaga sila guys, malaking tulong. I-compare mo noon yung sitwasyon dito na nung pabakasyon kami noon, hirap talaga guys kahit taxi, pero ngayon lahat madali na lang kahit kung saan ka, kahit mga foreigners nag-ano nga sila guys ng bike, sakay mabilis lang yung ganun ba. So ewan ko bakit yun ang kanilang pinag-ano no, na ayaw nila, siguro kasi kumbaga humina na rin yung mga kita-kita. Kasi imagine nyo kung hindi kayo nagpabook minsan sa mga ganyan at magdirekta kayo sa taxi sasakay. Grabe din sila guys magpresyo. At saka sa totoo lang, iba ang presyo pag nakasakay kami sa mga ganyan, nakabook na ba? Iba talaga guys. And okay sila. Compare sa makikipag-deal ka agad-agad dyan, ang presyo ay talagang napakamahal. And ayun, at saka yung mga motor-motor na yan, wala kang choice. It's either magbabas ka or magtataksi ka. So yun ang pinag-ano nila kahapon daw na gusto nilang ipatanggal yung mga ganyan. Bakit kaya sa mga katulad yan, sa Amerika nga may Uber, 'di ba? Sa UAE nga may car lift. As long na may lisensya lang, as long na legal lang lahat, yung ganun ba guys? So, ewan ko kasi dito, ang mga pataw na yan, or naka-register yan sila. Hindi naman yan sila magta-travel lang kung ano-ano, kasi online yan lahat eh. So, wala, malaking tulong yung mga pataw, mga in-drive, napakalaking tulong nila guys. Ewan ko, meron lang talaga yung iba na hindi sila nagre-register, kaya yan siguro yung mga, kumbaga, nag-ano talaga na hindi sila agree sa mga ganyan. Which is, yung mga pataw or mga dito in drive, kumbaga yung mga car lift or mga Uber, pinadali nila yung buhay ng mga pasahero, guys. Kasi talagang mag-aantay ka na lang, unlike before, grabe, wala talagang taxi. Makikipag-deal ka man, merong isa, dalawa.
Tapos ang mahal-mahal pa, yung ganun. Basta, ewan ko bakit ganun. Tapos iba pa yung, mayroon pa sila isa na nagrarally sila about naman sa king, ganito, ganyan, ganyan. Yung ganyan ba, ewan ko na lang guys. Pero kahapon, kahit strike, may mga pasok ang school. Kahit sila ni Johan, may mga pasok sila. Pero, alam nyo yun guys, parang hindi rin safe sa mga estudyante. Kasi hindi rin naman maiwasan na mayroong mga ma-aksidente. Siyempre, mag-involved ang mga estudyante, di ba? So, yun na nga, mayroon. And marami ako nakikita kasi mga estudyante naglalakad dahil nga yung mga ibang schools dito, may mga school bus sila guys, pero hindi yan sila nabilong sa eskwelahan. Kumbaga, yung eskwelahan, nagre-rent sila ng public transportations, and yun ang ginagawa nila guys na school bus sa mga schools dito na iba. So, katulad sa kanila ni Johan guys, may mga school bus yan sila. At kung wala man sila minsan school bus, yun ay nagka-problema. So, magre-rent sila ng public transportations, yung ganun ba guys. So, yung iba talagang schools dito, wala school bus ang mga school nila. Kumbaga, nagre-rent sila ng public transportation. After magda-drop ng mga bata, magbabiyahe na yung school bus. Tapos, pagdating naman ng mga uwian ng bata, susunduin naman sila. So, ganun yun yung iba. Kaya kahapon, marami ako nakikitang naglalakad ng mga estudyante. Gawa nga na hindi nila pwedeng gamitin yun sa araw na yun, yung kanilang school bus. Dahil hindi naman talaga siya from school. Kung hindi ay nirerentahan lang ng school. So, yun. So, hopefully, hindi matanggal yung mga ganyan-ganyan, yung mga Uber-Uber dito kasi napakahirap guys, napakahirap. Otherwise, mahal ang mga pamasahe. Napakalaking tulong talaga yan guys. So, ewan ko bakit ganun. Meron din, kaya nagrally-rally, gawa nga ng napakamahal ng petrol. So, gusto nilang magpataas ng pamasahe. Plus pa yan, gusto nilang tanggalin. 24 hours nga yung na yan, mga Uber-Uber dito, na in case na gusto mong sumakay, anytime nandyan sila, yung ganun ba guys? Kasi parang iba din ata na assign sa panggabi, yung ganun. So imagine nyo, noong naabutan ko before, as in grabe talaga lakad namin dahil sa taxi ultimo, napakahirap. Meron ding times na festival nila, taxi, wala na kami masakyan, kaya nilakad na lang namin. Pero this time, na may mga Uber-Uber na dito, may mga pataw-pataw na, kahit may festival, hindi kami namumroblema. Dahil at mayroon talaga kaming nasasakyan at hindi na kami hirap sa paglakad. So, yun yung rason kung bakit nag-strike sila kahapon. Hindi ko na pinapasok si Yuan kahapon guys dahil pinapahinga ko talaga. And basta pag hindi maganda pakiramdam ng anak ko, pinapahinga ko talaga siya guys dahil napaka-importante sa akin. Yung kalusugan ng bata, hindi yung kahit masama ang pakiramdam. Sila kasi dito iba sila guys. At kung sasama ang pakiramdam ng anak mo, pauwiin lang naman nila yan. Tatawag lang naman sila. Kaya ngayon pa na si Yon ay talagang dito na siya lumaki at talagang aware na ako. At simula pa grade 2 hanggang ngayon, kaya aware na ako. Kaya iba talaga guys, iba. Compare mo sa atin na pag masama ang pakiramdam ng bata sa school, agad nilang i-attend. Dito parang iba sila guys. Kaya pag siyuhan ay hindi maganda ang pakiramdam, inaano ko talaga yan guys. Pinapa-excuse ko talaga siya at hindi ko talaga siya papasukin. Kasi mas iba yung natin pagbibigay attention compare doon sa eskwelahan dito. Breakfast kami ni Deepak. Gumawa ko kahapon. Siopaw. Tsaka Milo. Grabe yung love niya siguro sa kanyang asawa. Ito ba guys na balita? Pinagawa niya ng... Sige lang, we don't have tea. At least we are still rich. We are drinking Milo. Wala kasi kaming tea. Kasi hindi na ako bumibili. Kasi ayoko guys, uminom kami ng black tea nila. Sabi ni Deepak, ayoko ng Milo. Sabi ko, sige lang, at least mayaman tayo Milo. Ininom natin instead sa black tea. Itong news, chef silang dalawa. Pinagawa niya tatwa. Yung kanyang, asawa. Bihira ang mga lalaking ganyan. Natatawa ako guys kasi yung dalawang kaibigan ni Johan, nagbubulong sa kanya. Sabi nilang dalawa kay Johan, Johan, you can ask your mom siopaw. Sabi ni Johan, Mama, you have siopaw? Sabi ko, wala na, ubos na. Nagustuhan nila yung siopaw. Gumawa ako kahapon.
Kasi request ni Johan. Kami talaga masasawa sa siopaw. Kasi parang ito na lang kahit paano, di ba? Kaysa sa bibili. Maaga ko to pin-repair kahapon. Nung bumili ako ng lutuin ko, bumili na ako. Tapos, maaga ko siyang hinanda. Yung filling, tapos yung dough. At yung tira mamaya, yun pag snacks ni Johan. Pagdating niya. So, ayun guys, magsha-shoutout muna ako kay @herway vlog. Hi Sis Mila, pa-shoutout naman po sa inyo. Consistent viewer mo ako, aka fan mo na. Birthday ko ngayon, sana ma-shoutout ako. God bless always. Allen Olorvida pala yung name ko. Hello Sis Allen. Thank you so much. Happy birthday to you. And may God bless you and more power po. Mag-ingat ka lagi and salamat sa lagi mong pagsuporta sa akin. Again, happy birthday po sa inyo. So ayun guys, at ang lulutuin ko for today is gadagodi. Isa ito sa hindi ko paborito na ulam nila dito guys. So ayan. Si Deepak ang nag-soak nito kagabi. Meron siyang black-eyed white beans, tapos yung green peas, tapos yung munggo and soya bean. Ayan. So pinagsusok niya ito kagabi. So ito yung lutuin ko, lalagyan ko siya ng patatas. Hindi na siguro ako guys makakapaglaba ngayon. Kasi nga alanganin na, and I think magtutupi na lang ako for today. So, ayan guys, i-end ko na muna yung vlog ko, at saka see you again mamaya-maya ulit, and hopefully makakaganap tayo, and ay, yung aming mga peach guys, nagpipink na sila, namumula-mula na sila guys, kaya para ako na-excite, dahil baka sa next, mag-harvest na tayo, dahil namumula-mula na sila. So, gusto ko sana ipakita sa inyo ba? Teka lang, makikita nyo kaya dito? Sana kaya nang ma-zoom, no? Kasi sa itaas ba? Dapat gagawa kami ng panungkit ni Deepak. Hindi nyo ata makikita, guys. Ang dami, guys. Namumula-mula na sila. So, ayun. At saka, mamaya ulit, guys. Yan lang muna yung vlog ko. At mag-prepare na ako dahil kailangan ko nang magluto para maaga kaming makakain ni Deepak. So, see you again mamaya. Bye-bye. Thank you.